Nasusuwaran kami. Sabado, 5 ng Nobyembre, alas 4 ng umaga sa tanggapan ng PDEA Region 4A. Abala ang mga operatiba sa paghahanda para sa isasagawang drug raid o paglusob bago pumutok ang liwanag. Lahat ng mga dokumentong kinakailangan sa isasagawang drug raid inihanda na rin. Sa pangunguna ni Deputy Regional Director Lorefel Gabales ng PDEA Region 4A, agad sinimulan ng briefing. Well, good morning everybody. I'm Investigation Agent 3 Gabales. I'm the Deputy Regional Director of Regional Office 4A, Calabarzon. We're here para dito sa operation against the drug group Tumambak. 4 na magkakahiwalay na bahay sa Barangay Ramon Cruz ng GMA Cavite ang target ng mga operatiba na lulusubin sa bisa ng isang search warrant. Nasa target list natin to yung bahay na to. Meron tayong ditong binigay na mga task organizations sa lahat ng team. Sa operasyong ito, siniguro ng PDEA na sapat ang kanilang puwersa. Nagsanay puwersang Special Enforcement Services o SES, ang elite group ng PDEA, ang SWAT team ng Philippine National Police Region 4A at mga organic operatives ng PDEA Region 4A. Eksklusibo sa bitag ang pagdodokumento ng operasyong ito. Yung deployment natin sa 6 na taga RPSB is 2 dito, isilipin yung likod. Itong kukubira ng harapan, us 2 dito sa gilid. So ingat lang, as much as possible meron tayong yung element surprise para mas maganda pag nakapasok tayo is nakahiga pa. So para walang problema. Take note, may underground sa ilalim ng sopa, doon magtago. Okay, 5 minutes, Barcelona City, jump off tayo. Say good morning, thank you. Alas 6 punto, pumutok na ang liwanag. Lula ng 8 sasakyan, ang lahat ay nasa bahagi na ng target area. Sa loob ng municipal compound ng GMA Cavite, ang staging area. Dito, isinagawa ang huli at pinalapag-uusap ng mga operatiba bago ang paglusob o raid. Okay, this is it. Biglaan yung tawag ng PDEA rito. So little time was given to us. Although yung search warrant nakuha kanina lang ng hapon, late in the afternoon. And so, eto, alas 11 na ng gabi, nandito pa tayo. We're planning. Half of you will be going and half of you will be doing some other assignment. So what it is that tutuloy yung 4 na group. And you, and you. We need 2 cameramen and then others will be documenting everything or taking notes. This is very important. Sa ganitong klaseng palabas, procedural, tactical, operational lang to eh. There's really no story other than yung si Tumambak. Sila yung nasa likod ng sinasabing droga. After the surveillance, na nagpositibo. At 4 o'clock ng umaga sa Camp Vicente Lim, magkakonsolidate yung PDEA, Organic PDEA, and the SES, Special Enforcement Service. And then kukuha sila ng mga numbers of troops for a SWAT, Philippine National Police. Hahabol tayo. Eksklusibo para sa atin, so we have to be there. This is clear. Alright, let's go. Sa bayan ng GMA Cavite, may tuturing isang liblib at tahimik na barangay ang Ramon Cruz. Mapuno, subalit dikit-dikit ang mga bahay. Isang kilalang angkan na hindi nalihim na nasa likod umano ng bentahan, bilihan, gamitan at pagpapakalat ng shabu sa mga karatig barangay sa GMA Cavite. Sa intelligence ng PDEA Region 4A, kilala raw ang pamilyang Tumambak. Ang intelligence report namin dito is lahat ng pumapasok sa GMA area na to, sa kanya lahat pupunta. At the same time, distribute niya sa mga kasama niya. So sa kanya diretso lahat yung item, tapos sabay pagdating na sa kanya, binibigyan na lahat yung kasama niya kasi lahat yan is nagtutulak yan. Sa intelligence report natin, meron siyang isang long at isang short na armas na sa bahay niya. So definitely, malaking chance na baka lalaban ng tao.
Dahil apat na magkahiwalay na bahay ang target, hindi magiging madali sa mga operatiba na bitagin ang mga suspect sa operasyong ito. Kasi actually marami pa yan dyan, hindi lang natin ma-pinpoint pa yung maliliit nilang fan. May mga pangalan tayo, hindi lang natin pwedeng pasukin lahat yan kasi siyempre medyo maraming target din dyan. Sa isinagawang reconnaissance ng PIDEA sa mga target area upang makumpirma ang impormasyon laban sa pamilyang tumambak, matagumpay na napasok at naidokumento ng PIDEA undercover ang kanilang mga target. Makailang beses na ginawa ng PIDEA ang pagmamanman sa target na apat na bahay. Nagpositibo ang transaksyon ng PIDEA undercovers sa mga suspect. Sa surveillance video ng PIDEA undercover, lantaran ang bentahan at gamitan sa apat na bahay na pag-aari ng mag-asawang Norman at Rosalinda Tumambak Jr. Sa bahay ng kapatid nitong si Norman Tumambak III at sa asawa nitong si Koime, at sa bahay ni na Bonifacio Rabasio at Ismael Enrile. Kalimitan sa mga drug operation ng PIDEA, hindi madali ang pagkuha ng search warrant. Once nagbigay sila ng search warrant is pulido yung trabaho namin. Nangyayaring sitwasyong nakakatunog ang mga subject bago pa man mai-release ang search warrant sa hukuman sa anumang syudad o probinsya. Kaya naman naniguro ang PIDEA Region 4A dahil kilala sa Cavite ang pamilya Tumambak. Ang intelligence report namin is malakas to sa politiko yung mga tumambak na to. Sa Manila Regional Trial Court, sinubukan kumuha ng PIDEA ng search warrant para may sagawa ang raid. Actually, kumuha kami search warrant sa City of Manila. Hindi na tayo diretso sa Cavite. Diretso na ulit na sa tropa to sa Manila. Makalipas ang 2 linggo, Biyernes ng hapon, 4 ng Nobyembre, sa tanggapan ni Executive Judge Mariano de la Cruz Jr. ng Manila Regional Trial Court, National Capital Judicial Region, Branch 22, ipinagkaloob sa PIDEA ang search warrant upang may sagawa ang raid. Kinagabihan, isinagawang agarang pagpaplano ng PIDEA Region 4A sa paglusob o drug raid. Diretso tayo sa GMA MPS for mag-coordinate tayo sandali. From there, Barangay Ramon Cruz to siya. So, may point man tayo para sila magkuhan. Sila yung mag-guide sa atin. Okay, 5 minutes, Barcelona City, jump off tayo. Noong gabi rin yun, mabilisan din kumilos ang grupo ng BITAG. Sa atin, I think it's more important sa BITAG na madokumento every step along the way. So, very important, kukunan ninyo from the camp, going to sa staging area. I'm very sure na bago mag-strike dito, there will always be staging area. I hope ng strike nila medyo maliwanag na kasi pag madilim, there's a risk factor doon. Although element of surprise gagawin nila maaga 4 o'clock. And I'm sure it may take them only a couple of hours bago matapos yung operation. Is this clear? Alright, let's go. Sa staging area sa loob ng GMA Cavite Municipal Compound, ilang minuto bago isagawa ang drug assault, ang mga operatiba hinati sa 4 na grupo. Bawat grupo may nakalaang target na bahay. Ang target house number 1 na pag-aari ng suspect na si Ismael Enrile ang unang lulusubin dahil malayo ito sa 3 bahay na target na magkakalapit. Susuarang kami. Magkasabay na nilusob naman ang mga operatiba ang target house number 2, 3, and 4 na magkakalapit lamang. Sa target house number 2 na pagmamayari ng suspect na mag-asawang Koime at Norman Tumambak III. Tumakbo ka eh. Tumakbo ka kanina, di ba? Sa target house number 3 na pagmamayari ni Bonifacio Rabasio at kasama nitong si Romel Espino. Ang
ang huling target house number 4 na pag-aari ng mag-asawang Rosalinda at Norman Tumambak Jr. Sa mga drug raid tulad nito, sa bisa ng search warrant, standard operating procedure sa lahat ng mga operatiba na bago isagawa ang paghahulughog sa bahay ng mga suspect, hinihintay munang dumating ang mga opisyalis ng barangay o di naman kaya ang mga fiskal upang saksihan ang paghahanap ng mga operatiba ng ebidensya laban sa mga suspect. Mismong opisyal ng barangay nagsalita sa harap ng bitag. Tinik daw sa kanilang lalamunan ang angka ng Tumambak na siyang nasa likod ng pagpapakalat ng droga sa kanilang barangay. Ano po, nagpapasalamat din po ako sa PIDEA at sa ganitong pagkakataon. Hindi lamang po ang inyong lingkod ang masaya, pati po ang mamamayan ng aking barangay nagagalak dahil nagkaroon ng ganitong raid dito sa lugar namin. Actually talagang kahit sa ang lugar, kahit sa buong bansa natin, ang problema ito'y droga. Inumpisahan ng PIDEA ang paghahalughog sa bahay ng mga suspect, saksi ang mga opisyalis ng barangay. Ang mga trained sniffing canine ng PIDEA sa paghahanap ng droga agad pinakilos. Hulog sa bitag ang ilang bolto ng shabu sa bahay ng mga suspect. Sa target area, sa mismong bahay ng mga suspect sa harap ng mga opisyalis ng barangay, isinagawa ang pagmamarka ng mga ebidensyang nakuha mula sa mga suspect. Sa loob ng 2 oras, matagumpay na isagawa ang operasyong ito simula sa paglusob, pag-aresto, paghahalughog at pag-imbentaryo ng mga ebidensya.